Good morning. Good morning guys. Good morning. Shout out. Shout out sa mga nag-itikan diya, no? Kani nga itik nga akong bibigyo karon i semi-free range, no? Semi-free range. Pila ni kabulan ni Mar? Tulo, magtulo no. Magtulo ka tong June. Ano pa diya? Your F1 itik Pinas ni. Ang lakihan ni guys, oh. Lakihan ni mo ni katong itom. Good morning. Good morning. Ano? Nara ko. Nara mga itiks. Yan mga itiks sa nakapaikot. Ayan guys, oh. Tingnan niyo po. Good morning. Hello, baby loves. Tagpo na. Pero dili ko siya mailap. Hindi siya masyadong mailap. Tingnan niyo. Kasi mga malaking kon. Semi-free range. Oh. Good morning. Good morning. Yan po. Ito yung shoot up dito. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Naka-stress relief, no? Stress reliever po yung kwan, yung itik ni Omar nandito. Pagka pagod na si Omar, nandito sa mga kanyang alaga ay napapawi. Yan guys, so ito po yung kanyang kwan. June, no? June, nag-start, no? June. Ano ngayon? June, July, August, no? 2 months. Mag 3 months na yung September. 3 months sa pizza. Second week, magti 3 months pa lang. Pero look. Sabi yun, ang laki na. Ayan guys, oh. Dito na po. Oh. Ayan, good morning. Nasa ilalim po ng mga puno ng kakao. Okay. Bali yung ito yung malalaki. Tingnan nyo. Yung mga malalaki dyan guys. Nangingitlog na to. This is 8 months old. Yan. Nakawala doon sa kanilang fence. Yung kulungan doon sa kabila. Ayan, kulungan sa kabila. Pero goods naman kasi hindi siya nag-iipon-ipon, no? Iba yung behavior talaga ng mga malalaki. Standby. Hindi naman siya mailap talaga yung pag ganitong setup. Okay, bakit mailap talaga yung itik? Pag sabi niya mailap daw yung mga itik Pinas. Lahat na naman po ng itik, no? Kasi yung mga it's either chapchoy, native, pare-pareho lang po yung behavior. It's a matter of setup, no? Kung baka yung behavior talaga ng itik is kaya tinatawag siya na runner duck. Bilong po siya sa runner duck because yun po yung defense mechanism, yung takbo pag kami nagugulat, no? Kasi po wala po siyang malalaking pakpak na pwedeng lilipad. Etong runner duck ay yung pang defense mechanism, yung pagtatakbo-takbuhan, no? Takbo ng takbo para makaiwas sa mga predator. Kaya tinatawag ko siya na runner duck. So, in terms po sa mailap, in terms po sa yung mailap na sinasabi, depende po yan sa setup. Pagka yung masikip ang kanilang facilities, kaya doon siya nagpukumpulan, no, nagka-stampede kasi parang limited yung space. Compared dito, sobrang lawak po ng ng kanilang pagalaan, no? Tulad dito ay hindi talaga siya mailap, no? Unless kung lapitan mo ng konti. Ito guys, sa tindig ko ngayon, sa tinatayuan ko 3, no? 3 meters, no? Ang iba 6 meters. Ayan. Ikot natin para nang ganun nakikita nyo.
By the way, this is for sale as of today, no? If magkagusto nyo, magustuhan nyo to, for sale ito. Pero depende na po sa may-ari. Ano lang niya. Okay. Ouch. Pero depende pa to sa magiging decision po niya. Okay, so yan po. Pero sana hindi na to ituloy kasi yun nga, ang ganda na ng itik. Ganda na ng itik na kwan nandito. Ang ganda na yung sit up. Total ano naman 2 months na lang na. Okay na. May harvest na, no? So yung kung kwan, paggabi doon din sila sa kanilang tulugan. Yan. Andyan. So naka-yero sa paikot. Okay, so yero din yung paikot. So doon sila eventually mangingitlog pagdating ng productivity stage, no? Mangingitlog na po yan after mahit po yung timbang na 1.2 at least above, no? Yun po yung itik. Pagka mahit na po yung 1.2 average body weight po yan, ha? Mangingitlog po yan. So kaya nga sabi dito, ba't ang bilis po ng panahon na dapat 5 months. Yung ibang mga feed brand, ibang nag-iitik ay umaabot pa ng 5 months, no? Depende po sa sa kanilang program, kasi may program po. Kasi po yung to avoid prolapse pagka may early mangingitlog. Ito naman, depende din po sa pag-program sa itik. Itong sa amin, kasi F1, minsan nga may nangingitlog less than 4 months, no? Nangingitlog. But of course, pagka may itlog na, hindi naman sabay-sabay yan. Ang tips namin dyan, huwag yung biglain din magbigay ng layers, no? Hindi pwedeng bibigay mo lahat. Gradual lang po, no? Pagka may ganun na. Or ang iba nga dyan, pangalawa, kung hindi pa umabot ng 4 months and a half, ay hahayaan nila munang magbibigay ng paunti-unting itlog, no? Hanggat paabotin nila ng 4 months and a half bago niya ibibigay yung duck layer or yung tinatawag natin na gradual na pagbibigay ng pangpaitlog na feeds, no? Yan. So, pag-usapan natin yung yung sit up naman dito. Ito lang po, may kawayan na malaki na dito po yung tubig. For the meantime, kasi pa lang man ito, pinapalaki pa lang, no? Pagka na talaga, nangingitlog na, hindi pwedeng kusang kailangan mo lang bigyan ng water, kailangan may sustaining water na malinis na maiinom. Kaya sila dito tawag dyan, pupunta dito sa water kasi dehydrate sila, no? Pagka ganito. Okay, napapansin nyo na sila, uhaw na talaga. Tingnan nyo po. Dito sila nagtitipon-tipon, no? Kasi yun nga, na kailangan nila ng water. Yun po. Okay, malalaman nyo po kung kulang talaga ng water kasi yung nagtipon-tipon dito. Pero kung may-sustaining yan, may sustaining water, minsan yan iba, yung isa, kaisa-isa silang pupunta sa water system. Yan po. Ano po. Sa ilalim po ng mga kakao ito, before madamo ito. Ngayon, sobrang linis na po, no? Ng dito, ng ground.
Nakakaon na ni Mar. Pamahaw na ni. Good morning. Good morning. Nabablog ko na ito yata ito last 2 weeks ago. Ito naman yung kanilang update ngayon. Alas kompleto na yung balahibo yun. Tanya po. Kung tag-ulan ay hindi niya papasokan dito. Ikukundi mo na tong area na to for 2 weeks no, para iwas bakterya. Dito naman, doon naman siya sa kabila na ganun. Yung net dyan, pwede naman din dyan, no? May mga damo-damo dyan. So, tsaka nila ibabalik dito pagka okay na din dito. Ganyan lang ang mga itik. Pasas ito, hindi lang talaga mag halo-halo yung edad ng itik, no? Batch by batch pa rin tayo, no, guys? Kung nakaprogram yung itikan nyo every 4 months, at least 500 every 4 months, no? Pwede na yun. Depende po yun sa capital at location. Market nyo, yung fresh egg nyo na plano nyo po yung fresh egg lang ang ipoproduce, no? Produce nyo sa location nyo, di na lang. Kailangan coordinated, no? Hindi pwedeng pabigla-bigla na baga parang na-inspired na po tayo sa pag-vlog natin, pero hindi naman pwedeng ganun na lang, no, na baga saka na lang tayo bahala na, parang ganun. Kailangan po talaga ng masinsinang tawag dyan, pag-aaral, no, about sa pag-iitik. So hindi naman siguro masyadong tiki yung pag-iitik ngayon, kasi marami namang mga technician, no, sa mga areas nyo, at marami nang subok na po yung pag-iitik. May mga mag-assist na din po sa inyo dyan sa areas nyo po, hindi na po din yan sa feed brand na ini-introduce nila. Okay, so yun po. Very simple na setup, praktikalan to. Re-rinse ang itik dito, guys. Re-rinse. Paggabi, napasok, wala nang tubig, wala nang kainuman. Na lang, kailaw na lang. Yun lang, pagka umaga, dito sila nag-standby. Ganun lang. Okay? Re-rinse. Ilalim ko ng mga puno ng kakao. At the same time, bunod din po yung kanilang dumi. Okay, so yun lang. Yun lang po. Okay, shout out sa lahat po ng nag-iitik dyan at sa magbabalak po na mag-iitik. Ang aming pong breed dito sa Davao ay is Pure If1 Itik Pinas. It's me, Jason Kim, Itik Farming Davao. Kasama ko po dito si Sarimanok Company, no, Yunako. At saka si Ceres Bahaya, lagi pong utang namin na loob dito sa aming Yunako Company. Dahil po sa Yunako, lahat po ng mga farmers na bibigyan po ng mga farmers na nag-iitik, nabibigyan na po nila ng solusyon na makapag-acquire po ng Itik Pinas na If1. But before, wala talagang tawag dyan, masyadong nagsusupply, no? At saka kung mag-iitik po tayo, dito na po tayo sa will study, no? Subok na result ng technology. Kumbaga Bureau of Animal Industry, subok na po ang ating pinapisa, ang ating breed dito sa Davao City, no? Shout out Doc Rene Santiago, no? Shout out po sir, maraming salamat po. Ikaw po yung aming, sa mga kasama mo dyan, maraming salamat po sa pagpo-produce nyo po ng magagandang lahi ng itik po sa buong Pilipinas, no? So, kami po ay nagsisecure po palagi ng mga breed doon po sa kanila para po ma-maintain po namin yung
quality po ng aming breeding facilities at sa mga ano po namin sa aming mga ducklings na hindi po paulit-ulit yung hinahatch po namin, no? Hindi po pwedeng paulit-ulit yung pabalik-balik yung kumbaga ini-invento na lang namin diyan sa aming mga facilities. Hindi po kami ganon. Study po tayo, no? Monitored, no? Monitored po tayo ng government, no? Ang ating Bahaya Farm. Salamat po din ni Ceres Bahaya at siyempre sa mga subscriber po natin diyan na walang sawang nagsusuporta, no, yung panonood natin, na panonood nyo sa aming video. Okay, so at least nakatulong po tayo at kayo din nakatulong po sa amin. Okay, so happy farming and that's it for today. Please like and subscribe. Bye guys.